Okay, simulan na natin. May mga kwento na parang katang-isip lang, pero totoo. Isipin nyo to, isang sulat galing sa isang 11 anyos na bata mula sa isang malayong barangay na nakarating mismo sa pinakamataas na opisina ng ating bansa. Ito yung kwento ng liham na yon at kung paano nito ginising ang isang buong bansa. Ito yung linya na tumatak talaga. Isang pangungusap na naglalaman ng isang napakabigat na katotohanan na hindi dapat maranasan ng kahit sinong bata. Tara, alamin natin kung bakit ganito kabigat ang mga salitang yan. So, unang bahagi, kilalanin natin yung bida sa kwentong ito. Si Maureen Maestro Campo, isang grade 6 honors student. Galing siya sa isang simpleng komunidad sa Caloocan sa Tinambak, Camarines Sur. Alam nyo, sa edad niya, dapat ang problema lang niya ay homework at paglalaro. Pero napilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi dapat ginagawa ng sinumang bata. Okay, para mas maintindihan natin yung buong konteksto, kailangan nating malaman kung ano ang isang barangay kagawad. Siya yung inihalal ng mga tao, yung pinagkakatiwalaan ng komunidad para maging tagapaglingkod at, higit sa lahat, tagapagtanggol. At dito na, nagiging madilim yung kwento. Dahil ayon sa sulat ni Maureen, yung mismong opisyal na ito, kasama raw ang kanyang mga anak, ang paulit-ulit na gumahasa sa ate niya. At hindi lang yan, nagbunga pa raw ito ng pagbubuntis. Hindi ito isang insidente lang sinasabi sa sulat na tila isa itong planadong pang-aabuso. Grabe yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, ayon sa liham. Tingnan nyo to. Una, yung pagdukot daw sa kapatid niya. Pangalawa, yung sa pilitang pagpapalaglag. Pero hindi pa sila natapos dyan. Sunod, ginipit yung buong pamilya. Pinutulan daw ng kuryente, tubig, ninakawan pa ng ani. At yung panguli, panununog daw bilang pananakot. Malinaw na hindi ito basta-basta. Isa itong kalkuladong kampanya para durugin at patahimikin ang pamilya ni Maureen. At dito mo talaga makikita yung pambihirang tapang ni Maureen. Isipin nyo, graduation day niya. Imbes na umakyat sa stage para sa medalya niya, pinili niyang umalis para magsumite ng petisyon, isang sigaw para sa tulong at hustisya. Ipinapakita lang nito na para sa kanya, mas matimbang ang kaligtasan ng pamilya niya kaysa sa anumang personal na karangaran. Ngayon, tingnan natin kung anong nangyari. Nung na-share yung liham ng isang non-profit, kumalat ito sa social media na parang apoy. At dahil doon, nakarating ito sa dapat kalagyan at nakakuha ng isang napakapubliko at personal na reaksyon. At ito mismo yung sagot ng Pangulo, isang comment sa Facebook. Ramdam mo, di ba? Hindi ito formal na statement. Direktang mensahe na may emosyon. Sabi niya, halos mapaiyak ako at nagalit ng husto. Tapos, pinuri niya si Maureen sa kanyang tapang at talino at doon na niya binitawan yung pangako. Sisiguraduhin kong tutulungan kita. At hindi lang yon salita agad-agad, kumilos ang buong makinarya ng gobyerno, nagkaroon ng manhunt, binigyan ng 24/7 protection yung pamilya, pumasok ang DSWD at DepEd, at yung mismong Presidential Management Staff direktang nakipag-ugnayan sa kanila. Ganon kabilis yung aksyon. So ano ba ang sinasabi ng batas dito? Mabigat to, sobrang bigat. 2 batas ang posibleng nilabag. Una, ang Parora 7610 o yung proteksyon sa mga bata. At pangalawa, qualified rape. At ito yung mahalaga, dahil ang akusado ay isang public official, itinuturing itong aggravating circumstance. Ibig sabihin, mas lalong napapabigat yan sa parusa. Para lang malinaw sa lahat, pag sinabing reclusion perpetua, hindi yan yung parang habang buhay na pagkakakulong. Ito ay may tiyak na sentensya, 20 hanggang 40 taon. At ang pinakaimportante, walang parol. Kung mapatunayan, malaking bahagi ng buhay niya ang gugugulin niya sa kulungan. Okay, so may mabilis na tugon, may action, maganda. Pero, dito tayo sa mas malalim na tanong. Bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kinailangan pang si Maureen mismo ang umabot sa Malacanang para lang mapakinggan? Dito natin susuriin yung mas malaking problema. Bakit bigo ang mga lokal na sistema na dapat sanay unang sumaklolo sa pamilya ni Maureen? Ito yung masakit na katotohanan sa likod ng lahat. Ang ganda sana ng disenyo, di ba? Yung barangay, dapat ang first line of defense mo. Pero anong nangyari sa kwento nila? Kabaliktaran, yung sistemang dapat poprotekta sa kanila, yun mismo yung naging sanhi ng kanilang pagdurusa. Yung otoridad na para sa serbisyo, naging sandata ng paninikil. At yan yung pinaka nakakatakot na parte. Nabihag yung lokal na sistema. Kasi paano ka hihingi ng tulong sa pulis o sa mayor kung yung inaakusahan mo ay kasamahan din nila, di ba?
Yung takot sa ganti, lalo na sa maliliit na lugar, totoo yan. Ito yung dahilan kung bakit pakiramdam ng maraming pamilya tulad ng kay Maureen, wala na silang ibang matatakbuhan. So dahil sa lahat ng yan, balik tayo sa mas malaking tanong. Itong kwento ba ni Maureen at ang mabilis na tugon dito ay isang modelong dapat tularan o isa lang itong pambihirang pagkakataon? Ano ang hamon na iniiwan nito para sa ating lahat? Kasi ito yung realidad. Kahit gaano pa ka-epektibo yung naging tugon dito, hindi ito sustainable. Hindi pwedeng umasa ang bawat biktima sa isang viral post para lang makakuha ng hustisya. Hindi ganun dapat gumagana ang sistema. At ito yung tanong na dapat nating pag-isipan. Ito bang kaso ni Maureen ang magiging simula ng totoong pagbabago sa ating mga lokal na sistema? O mananatili lang itong isang magandang kwento, isang pambihirang sandali, tapos balik na naman tayo sa dati, habang marami pang iba ang tahimik na nagdurusa? At dito tayo magtatapos. Ang kwento ni Maureen ay hindi lang tungkol sa isang krimen. Isa itong panawagan. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na trabaho ay ang ayusin ang sistema mula sa baba para ang susunod na batang tulad ni Maureen ay hindi na kailangan pang sumulat ng liham sa presidente para lang maramdaman na ligtas siya.